Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Oras mga ka-Isabelenyo, kasabay nga ho ng formal na pagdedeklara ng lalawigan ng Isabela bilang insurgency-free. Ngayong araw din ho na ito isinagawa ang formal na inaugurasyon at pagbabasbas o blessing ng pinakabagong tahanan ho ng pagbabago ng mga sumukong miyembro ho ng mga kaliwang grupo o mga NPA ho natin, ang Halfway House at Home Kadito. Ang proyekto nga ito na matatagpuan dito mismo sa ating rehiyon, partikular dito sa lalawigan ng Isabela, ay hindi lang isang simpleng istruktura. Ito ay isang concrete proof ng pagkakaisa kung saan nagtatagpo ang puwersa ng seguridad at ang pusong nagmamalasakit ng lokal na pamahalaan at ng mga otoridad. Kaugnay nga ho niyan, makakasama ho natin ang atin hong mga panauhin. Si Major General Gulliver Sinieres, ang commander nga ho ng 5th Infantry Division Philippine Army. At kasama din ho natin ang ating Brigadier General Roderick Paralag. Yan, ang ating nga hong 502nd Infantry Brigade nga ho na nakabase ho sa Tiago, Isabela. We also have here ang Provincial Director ng Isabela Police Provincial Office, si Police Colonel Lee Allen Bauding. Pero pabatiin muna natin sila, no? General, magandang hapon ho, no? Welcome ho ulit sa Isabela Broadcast Center. Magandang hapon at kinagagalak namin, no? At maraming salamat sa opportunity to give some good news to the people of Isabela. Okay, maraming salamat. Bijan Paralag, sir. Welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Thank you at magandang hapon sa ating lahat, talong-lalo na sa mga kababayan natin dito sa Isabela. And kinagagalak kong makasalimuha kayo ngayong araw na ito. Maraming salamat. Okay, maraming salamat ho, sir. No? At syempre, ang atin hong Provincial Director ng Isabela Police Provincial Office, Police Colonel Lee Allen Bauding. Sir, welcome mo sa Isabela Broadcast Center. Thank you, Sir Ezekiel, at saka itong mga kasama ko na kasamahan sa military. Magandang hapon po sa ating lahat at sa mga taga-pakinig. Okay, there you have it. No? Una sa lahat, no, mga ka-Isabelenyo, kumustahin muna natin yung naging aktibidad ho, no? Kamakailan na ito ho yung blessing, no? At syempre formal na ceremony kumbaga, no, ng pagdedeklara na ho ng lalawigan ho ng Isabela as insurgency free. So far, kumusta ho ito, General? It was held, no? It was conducted successfully. Yung ating halfway house nga is a structure signifying peace. No? Kasi dito natin i-house yung ating mga former rebels na habang pinaprocess natin yung kanilang mga benefits na makukuha sa kanilang pag-surrender galing sa government. And now, the historic declaration of Isabela Province as insurgency-free and under a state of stable internal peace and security is very timely, and we witnessed it this morning also, and we are happy and we congratulate the good governor of Isabela, Governor Albano, for the leadership, the Vice Governor D, and of course the people of Isabela for this milestone and historic event declaring Isabela as insurgency-free. Naman. Pero matanong ko lang, no, lalong-lalo na, anyway, thank you, General. Kay Bijan Paralag, sir, paano naman ho makakatulong ito hong at home, o itong halfway at home ka dito, sa inyo hong mission, no, to secure yung kapayapaan at yung reintegration ng mga individual, lalo na yung mga dating miyembro ho, no, ng armadong grupo na nagbabalik loob ho sa ating komunidad ho, sir? Okay, maraming salamat sa iyong katanungan. Actually, katulad ng sinabi ng ating Commander 5th ID, Major General Sinieres, ang halfway house is this will serve as the initial place for our FRs na habang pinaprocess yung mga claims nila for
surrendering or para magbagong buhay. So since galing sila sa sinasabi nilang pakikibaka laban sa gobyerno, so we need to secure them and place them in a safe place while processing their claims, yung e-clip nila, habang wala pa tayong nahahanapan na pagpapatirhan sa kanila. So once yun nga, maximum of 6 months sila dyan sa halfway houses na yan, at medyo naayos na natin lahat ng mga pangangailangan nila para sa pagpabagong buhay nila, doon natin sila temporarily, halfway house is a temporary shelter for our FRs. And then I believe sa San Mariano, meron ng pabahay na ginawa ang San Mariano sa mga FRs natin na tapos nang na-i-process ang kanilang mga claims. Actually, they have their own houses there in the municipality of San Mariano. So ito yung importance ng merong munang halfway house for our former rebels. And ito na rin yung pagpapakita natin ng yung sinasabi natin na para maengganyo natin or ma-convince natin yung other members of this so-called CTGs or communist terrorist groups to return to the folds of the law dahil magandang dyan naman na yung mga serbisyo na gustong ibigay ng ating gobyerno para sa kanila. Kumbaga, kayo ho kasi mga kasundulan yung naka-front ho dyan, kumbaga, no? Anyway, it's a good news, no? Malaking pag-asa, kumbaga, para ho ito sa mga hindi pa ho sumusuko na at least makikita na ho nila, mga sir, na may pupuntahan na sila. Just in case sila man ho ay sumuko, may konkreto na, kumbaga, na hindi lamang ito sabi-sabi lang. Yes, I agree with that, and this will give a good signal dun sa mga gusto pang mag-surrender na we are true to our mandates. So kung ano yung gusto natin mangyari sa kanila. Anyway, ibabahagi ho na din natin later dito sa ating programa yung representative ho ng former rebels ho ninyo kung saan yung kanilang pasasalamat ho, no, sa inyo mga kasundulahan at mga kapulisan at syempre sa provincial government of Isabela dahil ho dito sa halfway house at home ka dito. Pero when it comes naman ho sa hanin ng mga kapulisan, paano naman ho makakatulong itong halfway house ho na ito sa programa ho ng PNP, no, Colonel Bauding, when it comes sa crime prevention? Meron po ba itong papel when it comes sa yung restorative justice kumbaga ho natin at pagbabawas ho ng recidivism? Tama po kayo, Sir Ezekiel, yung sinasabi kasi natin na halfway house. Gaya ng sinabi ng mga naunang nagsalita na ito yung before na babalik sila sa komunidad, doon muna sila para kasi pag titingnan natin, galing sila sa bundok, medyo pag nahalo sila kaagad, parang iba yung ugali, kaugalian or tradition nila. So, kailangan muna ng halfway house, which is very helpful naman sa PNP kasi pagdating sa safe house, maalagaan sila doon, ma-restore yung mga tamang pag-uugali at bago sila mahalo ulit sa ating komunidad. So malaking tulong po yun sa ating kapulisan, especially dito sa IPPO. Since kayo ho talaga yung solido, no, na partner ho ng mga kasundaluhan ho natin, ano yung magiging tugon, Colonel Bauding, no, ng PNP sa pagtitiyak ho na ang pagpapatakbo ng halfway house ay magdudulot ho ng tulong at hindi pangamba, no, sa kalapit ho ng komunidad, kasi hindi natin maaalis ho yun na yung magiging reaction ho ng mga, syempre, mga civilian ho, kumbaga na malalaman ho man dito yun, gano'n. So paano ho ninyo sisiguruduhin yung kaligtasan ho ng mga residente na nakapalibot ho dito sa halfway house ho natin? Actually, Sir Ezekiel, kahit naman po anong sektor ng ating kababayan, yung kaligtasan ng bawat isa na tao or Isabeleño is yun yung pinakaunang trabaho po ng ating kapulisan. So kagaya ngayon yung ating ginagawang anti-criminality
activities, nakita nyo naman kahit gabi nandyan yung mga nandyan yung mga kapulisan natin nagbabantay sa lansangan. And masasabi ko lang dito sa ating sahanay ng itong mga former rebels, titiyakin din natin yung kaligtasan nila para makabalik ulit sila sa kanilang komunidad ng matiwasay. Okay. Salamat to sa pagtitiyak ko na yan, Colonel Bauding. Finally, sa usapin ho ng halfway house, no, General Sinyeres, ano pa po ba yung plano ng 5th ID upang matiyak yung sustainability ng operasyon ho ng halfway house, lalo na sa pagbibigay ho ng skills, training, at livelihood opportunities sa mga residente ho, sir? Well, sa halfway house kasi, ang in charge yan is DSWD na. And under the supervision of the DILG. On the part of the Army, sa halfway house, ina-assist natin yung mga FRs mismo. Kasi, alam naman, especially pag sa Army nag-surrender, so Army talaga yung tututok sa kanyang pagbabalik loob. So, dyan yung mga skills development. Kasi alam naman natin, ito nga yung kinatatakutan ng mga nasa loob pa ng mga kasama ng mga kapatid natin na NPA pa. Tatlong bagay yan . Unang-una is, pag nag-surrender sila is, wala silang alam gawin. Kasi for 10 years, 5 years, nandyan sila, so hindi nakatapos ng high school, wala silang alam. So, ang gagawin, kaya nandyan yung TESDA partner natin. Dahil sila yung magbibigay ng skills, capabilities para maging productive members sila ng society natin. Second is torture, liquidation. Well, na-prove na natin yan ever since wala pong torture and liquidation. Napakarami ng FR who can attest to that. Na pag nag-surrender sila, na bumaba sila, inaalagaan natin. Whether sa PNP or sa Army sila mag-surrender. Even sa Air Force, pinaprocess natin yan according to how they should be process and receive the benefits of ECLIP or other programs of the government. And lastly is, makukulong sila kasi may mga kaso. Yan yung isa pang advocacy natin. As much as possible, we help them na daanan itong mga pagsubok na ito, yung kanilang kaso because of their political belief. In fact, currently we are processing more than 100 applicants for amnesty through the local amnesty board Isabela, which covers the entire region too, of course. On Friday nga, meron nga kaming nakaschedule na distribution ng mga safe conduct pass sa ating mga nag-file ng amnesty, no, para they will be immune from arrest dahil sa kanilang political belief. Ayan, didistribute natin sa Camp Belchoreb de la Cruz yung mga safe conduct pass to mga FRs na ito. So, yung tatlong bagay na yan yung ating ina-address, no? The AFP, the PNP, and the local government. Ito yung binibigay natin. Now, with this halfway house, ang goal natin dyan is for the FRs to have a very good transition from a culture of violence to a culture of peace and productivity. Kaya dyan sila nag-seminar. Kung anong skills ang kailangan nila, kung anong interest nila, dyan sila for the next 6 months para mag-gain nila lahat and they will be ready. Once they integrate to society, they will be ready to face their fellow Isabeleños, their fellow Filipinos, and they will be productive citizen. I understand that, General, dahil ang 5th ID napakalawak, ang daming mga region Yes. and provinces Yes. na nasa ilaliman ho ninyo, no, under your supervision. Ano naman ho, sir, yung reaction ho ninyo dito ho sa commitment at talagang full support ng provincial government of Isabela to push talaga, no, na ito magkaroon na ho tayo ng halfway house at home ka dito? Well, as I said, as I've always been saying, congratulations to Isabela for and we would like to thank them, especially the governor, the local government unit of Isabela, for being very supportive sa lahat ng ginagawa natin as far as peace and security is concerned. Yung ating mga CAFGUs dito, actually, di lang lahat, pati mga national government agencies, nagtutulong-tulong kasi lahat no, para i-address yung mga pangangailangan, not only of the military, I'm sure, pati sa ating PNP, as well as our geographical units, yung mga CAFGUs, even yung
mga activities minsan ng reservists, they are supporting it. So everything about peace and security, sinusuportahan nila tayo. So I'm very happy for them. Congratulations po and maraming salamat. Oo. Anyway, thank you for that, sir. And how about sa hanay ho naman ng PNP, sir? Ano naman yung reaction ho ninyo? No, syempre, with this na all-out support ng provincial government of Isabela. Alam nyo, wala akong masabi sa suporta na binibigay ng provincial government of Isabela, no, sa headed by our provincial governor, kasi from day one ko po na umupo bilang provincial director, talagang todo suporta sila. Nakita ko naman na lahat ng agencies dito kasali ngayong PNP. Hindi ko rin alam sa AFP, sir, pero talagang grabe yung suporta na binibigay ni governor natin. So, kunin ko po itong pagkakataon na magpasalamat sa provincial government of Isabela, kasi kahit anong tulong, saang anggulo, nandyan sila na tumutulong sa IPPO. When it comes to hindi lang peace and order, talagang lahat, pati mga logistical requirements, mga bigas, mga yan. So, ang isa pa na malaking tulong na naibigay ng ating provincial governor is yung pamilya ng mga namatay na pulis na mula noon pa 1970s pina-account niya, tapos yun may buwan-buwan na bigas, tapos isinali pa sa bro scholar yung mga qualified. So yun lang po ay isang example lang, pero throughout sa mga activities ng PNP IPPO, talagang todo suporta po ang provincial government of Isabela. So, ngayon tamang-tama, Christmas ngayon, ito na ngayon yung pinaka-sukdulan, sir, na Christmas nating lahat, yung pagdeklara ng Isabela as in the state of insurgency free. So maraming salamat po in behalf of the PNP IPPO. Papasalamat sa ating provincial government of Isabela, headed by our provincial governor Rodito Albano III. Thank you po. Yeah, so thank you for acknowledging that, sir, no. Talaga naman ang aming hong provincial governor Rodito Albano, basta kapakanan ho ng komunidad ng bawat isa nandyan, no, yung kanya hong suporta. Anyway, panghuli na lang, maganda yung nabanggit ho kanina na ito'y magandang pamasko, dahil when we say insurgency free, talagang yung pangamba, wala na sa ating mga kababayan. Let's talk about ito hong insurgency free. Kay Brigadier General Paralag, sir, no, dahil kayo din yung isa sa nakatutok sa insurgency dito sa lalawigan ng Isabela, aside from General Sinieres. Sir, paano ba natin nasabi, kumbaga, paano ba natin nasabi na okay, ang Isabela ay insurgency free na, para ho sa kaalaman, kapatiran ho ng atin hong mga viewers? Well, para sa kalaman ng ating mga listeners, no, itong declaration of Isabela as insurgency free is supposed to be nung last year pa ito, because ang pinakabasehan natin o parameter natin for declaring such state is dismantled na yung grupo ng kabila dito sa province of Isabela. And since last year, it's only Isabela who has not yet declared that its province is insurgency free. Sa buong Region 2, tapos na po nung last year ang Vizcaya, Quirino, and Cagayan. Medyo na-delay lang because accordingly, ang sabi sa buti nating gobernador is kailangan na ma-explain sa kanya properly kung bakit i-declare nating insurgency free na yung Isabela. And my predecessor then did his best na i-explain and presented it to him yung mga parameters for declaring such a state, no? And it so happened na talagang lumampas na yung December nung last year na kwan. And then by first quarter, the governor was already convinced nung nai-present ulit yung mga conditions for it to be declared as insurgency free. So yun yung nagtuloy-tuloy na yung yung effort natin to make sure that Isabela will be declared as insurgency free. So umabot ng almost 3 months, and then during my call when I assumed as the commander of 502nd Brigade last
July 9, ito yung una kong nai-present kay Governor na yung Isabela na i-declare as incendiary-free. One, dahil dismantled na po yung mga kalaban natin dito. We were, actually declared na siyang dismantled. Pero yung next na task na lang po namin dyan is to the complete neutralization of the yung remaining, yung remnants yung sila. And in all my presentation sa PPOC, pinapakita ko doon na 6 na lang ang natitira. And then just recently, may nag-surrender and meron tayong nahuli na they are nasa listahan sila ng mga natin. So, yun. So, that was then nung na-convince si Governor na pwede nang i-declare na Isabela as insurgency free. And for the whole year of up to the present, 2025, there was no reported single violent incident perpetrated by this group. So, it is safe to say that this is already insurgency-free. Oo naman. Congratulations so sa ating lahat. Lalong-lalo na sa inyong mga kasandulan kapulisan dahil talagang kayo yung talagang nag-effort din, no? Para makamito din ho natin ito. Pero sa Fifth ID user, saan yung sasakupan ho ninyo? Lahat na ho ba? Insurgency-free? Declared na? So far, Region 1, Region 2 is are insurgency-free. Sa Cordillera, meron pa tayong mga ilang areas, ilang provinces na meron pang ongoing efforts to dismantle yung natitirang threat groups doon. Isa na lang naman. But yun nga, once we accomplish that, hopefully before the year ends, we can already start the process of for the declaration of Cordillera as insurgency-free. Ang sinusunod kasi natin dito is yung DND-DILG Joint Letter Directive number 3. Nandun yung parameters on how a certain threat group is considered as dismantled or weakened. So yun ang sinusunod natin. Ang malaking factor kasi ron is unang-una, na-dismantle na yung threat groups plus for the longest time, wala silang capability. They cannot launch any violent activity against the forces of the PNP and the AFP. Oo. Ito talaga, finally na talaga ito, sir. Why do we need to declare insurgency-free in a certain province like Isabela? Bakit kailangan ho nating magdeklara? Ano yung impact ho nito? Well, unang-una, that is kumbaga, ito yung tawag dito. The declaration is not about the army and the PNP. You know? The declaration is about the local government itself and the people of the place itself. We are declaring our locality as insurgency free. Not because there's a military, not because there's a police. But kami mismo, we do not want insurgents to be in this place. So now that wala na silang capacity to conduct any atrocity, we are declaring our place insurgency free. Ano implication niya? Well, it depends. Economically, of course, dahil wala nang threat to any person or business establishment, wala nang possibility of extortion, demanding revolutionary taxes. Therefore, businesses can come in already. No? As far as the people can now move freely without fear or intimidation, even at night. No? So, they're free to roam, free to develop, explore the beauty of Isabela, especially tourism. Malaking factor din yan. No, kasi pwede tayo mag-develop ng mga tourist spots dito sa province. No? And a lot more. But more pinaka-importante dyan is the people mismo. Ayaw na nila ng gulo. Yung acceptance of the fact na ayaw na natin gulo. Magtulong-tulong na tayo for our province and the people within the province to prosper and develop their talents for the good of everybody.
Okay. Well, maraming salamat do, General Siniere. Sadya na ho nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan ngayong araw. Again, ang Halfway House at home ka dito ay nagpapaalala ho sa atin na ang pagbabago ay posible. Hindi ito magiging matagumpay kung wala ang dedikasyon ng ating pamanampalalawigan ng Isabela. Syempre kasama ho ang militar at kapulisan ho natin. Sir, mensahe na lang ho ninyo. Nahin natin si Police Colonel Lee Allen Bauding, sir, no? Mensahe ho ninyo sa atin hong mga viewers, syempre mga ka-Isabelenyo, now that ang Isabela ho ay insurgency free na ho. Salamat, Sir Ezekiel, sa lahat ng viewers natin, especially mga Isabelenos. Maganda yung Christmas natin ngayon, kasi na-declare na tayo as insurgency free. Makapag-concentrate na tayo sa tourism, which is, alam nyo, mayaman ang probinsya ng Isabela. Pero by being declared as insurgency free, mas lalong yayaman pa yung probinsya natin ng Isabela. And businesses will still continue and makakagalaw na yung ating mga tao kahit nasa kabundukan na. So, yun lang po. Nandito lang po yung ating kapulisan ng Isabela. Kung meron po tayong problema, dumulog lang po kayo sa pinakamalapit na police stations natin. Nagkalat naman ang ating police stations sa ating mga kanayunan. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Police Colonel Lee Allen Bauding. Brigadier General Roderick Palag, sir, Paralag, sir, no? Ang inyong mensahe naman sa atin hong mga viewers, lalo-lalo na sa sasakupan ho ninyo. Okay, on behalf of of the officers and men ng 502nd Brigade, dahil naming iparating ang aming pasasalamat, lalong-lalo na sa provincial government of Isabela, headed by its very energetic Governor Albano, sa mga nagawa nila dito sa probinsya ng Isabela para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan dito. We would like to specifically mention here na this is not just the effort of the PNP and the AFP. This is a whole of government approach and a whole of agency approach na ipinakita natin na kung magsama-sama tayo, magtulungan tayo, is madali nating maayos ang problema sa kapayapaan dito sa lugar na ito. So maraming salamat sa yung pinakita nating serbisyo para sa ating mga kababayang taga-Isabela. Maraming salamat po. Maraming salamat, sir. General Galiver Siniere, sir, mensahe ninyo sa ating mga kababayan. Sa mga kababayan natin dito sa Isabela, congratulations for you are now declared as insurgency free, and we just hope na hindi natin papayagan na mabago pa ang kategorya natin na insurgency free. Sa halip ay hikayatin natin yung ating mga natitira pang mga kababayan, mga members ng CTG na nandyan pa at pakalat-kalat pa dyan. If you chance upon them, please tell them of the good news. The government is here waiting for them to give them the benefits that they deserve, and your military and police, especially the local government of Isabela, is here to support them. Maraming salamat po. Merry Christmas and Happy New Year. Maraming salamat. There you have it, mga ka-Isabelenyo, ang ating mga kasama, no? Mga mahal ho nating mga panauhin sa Isabela Broadcast Center. At dyan na ho nagtatapos ang isa na namang episode ng Isabela Connect ka dito. Sa ngalan ho, no, ng ating mahal na Governor, Isabela Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D, at syempre ng aming Provincial Information Officer, Attorney Elizabeth Binag, at ng buong pamanampalalawigan ng Isabela. Ako naman, ang inyong resident broadcaster, Ezekiel Kilang. Magandang hapon. Salamat, sir. Thank you, sir. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado.